Ang video natin ngayon ay meron ng bagong balita dito sa South Korea tungkol sa pag-apply dito, no? Tungkol sa skill test at sa EPS topic exam. Medyo hindi ito magandang balita sa mga Pinoy na nag-aaral ng Korean language, kasi alam nyo na ang passing score talaga sa atin ay medyo mababa kaysa sa ibang bansa. Merong ibang bansa na pinagkukunan ng EPS worker ng South Korea kasi 17 na bansa tayo. Nandiyan yung Cambodia, Nepal, Kyrgyzstan, Vietnam, Thailand, marami pang iba. Sa Vietnam ay subject na sa college ang Korean language. Kaya ang mga Vietnamese talaga ay sanay na pagdating sa pagsasalita ng wikang Korean. At pagdating sa passing score sa EPS topic exam ay mataas talaga ang passing score sa kanila. Hindi naman lahat pero maraming bansa na pinagkukunan ng EPS worker ng South Korea na mataas talaga ang passing score. Meron dyan na 190 ang passing grade, 180 kailangan mong pumasa na mga 2 o 3 lang yung mali sa EPS topic exam. Kaya hindi na maninibago dito yung ibang bansa maliban sa Pilipinas. Pero hindi ko naman minamaliit ang mga Pinoy pagdating sa pag-aaral ng Korean language, pero yun talaga yung totoo. Mababa talaga yung passing grade sa atin. At ito na nga yung balita na tataasan na yung passing score sa EPS topic exam, pati yung sa skill test ay hihigpitan na rin nila. Parang dadagdagan yung mga tanong sa skill test. Kaya siguro ang magiging passing score nito sa EPS topic exam, kung dati ang passing score sa EPS topic exam ay 110, maaaring siguro maging 150 or 160, mga ganun pababa. Pero estimated ko lang yun. Hindi ko sinasabi na yan yung magiging passing grade ngayong taon. Ngayong taon, uumpisahan yung pagtataas ng passing grade sa EPS topic exam at pagpapalawak ng mga tanong sa skill test. Dito sa sitwasyon na to, sa palagay ko, hindi na pwede yung tsamba, yung sinasabi nilang tsamba imnida, kasi kung palagay nating makatsamba ka sa exam, pagdating sa skill test, maaari ka ring bubagsak. Kasi kailangan maging bihasa ka sa pagsasalita ng Korean pagdating sa skill test. Kaya yung video ko nung nakaraan na marami na ring views, yung mga sinabi ko doon parang hindi na rin uubra yun. Kasi dati noon, ang kailangan lang talaga, paramihin mo yung Korean language vocabulary mo, at mataas ng chance mo na pumasa sa EPS topic exam. Pero sa tingin ko ngayon, hindi na po pwede talaga. Marami nang nagbabago. Kita nyo naman yung registration nung nakaraang taon, naging 3 beses. Samantalang nung mga taong 2023 pababa, 1 beses lang ang registration para sa EPS topic exam, para sa manufacturing. Yun na. Ang masasabi ko, kailangan na talagang mag-aral mabuti kung gusto niyo makapunta dito sa South Korea. Hindi na talaga pwede yung tsamba imnida. Itong nakaraan nga, nabalitaan ko, yung mga nag-exam ng UBT, parang maraming bumagsak sa skill test. Dati, ang skill test ay pang formality lang yan. Kailangan mo lang mag-skill test kasi pagdadaan mo talaga yon bago ka makapunta dito sa South Korea. Formality lang. Pero ngayon ay hindi na. Hahasain talaga kayo. Saka, mahirap din kasi dyan sa skill test. May mga nagsasabi na tama naman daw yung ginawa nila, tama naman daw yung sagot nila, pero bakit ibinagsak? Meron kasing mga proctor dyan na tumitingin din sa attitude. Siguro, pagdating sa skill test, kung magkamali man kayo ng sagot, mag-sorry na lang kayo. Kasi yung iba kasi parang
Ewan, parang nakikita siguro sa expression ng mukha ng ibang nag-skill test na mga Pinoy na parang yung naiinis pa. Kaya minsan yung ibang proctor talaga tinitingnan nila siyempre yung ugali. Alam niyo na pagdating dito sa South Korea, di ba? Babasahin natin mga kabayan ito, no? Ayon sa 2025 HRD Korea Survey, maraming employers ang hindi satisfied sa Korean skills ng E9 workers, lalo na sa speaking at understanding ng instruction at safety rules. In response, HRD Korea improved the interview evaluation in the EPS skill test by expanding the interview score allocation to better assess speaking competency. Other more question focus on work tools and work instruction by industry, and introducing deeper safety related question. HRD Korea also stated that starting this year, the minimum passing score for the Korean language proficiency test applicable to all industry will be raised. Ayun, itataas na nga daw ang passing score. Applicable to all industry. Ibig sabihin sa manufacturing, shipbuilding, at iba pa. Tapos, and those changes will be shared with the 17 sending country for the test preparation. Ayun na. Malinaw ng mga kabayan na starting this year, maghihigpit na sila. Malinaw ng mga kabayan ang sinasabi at kailangan nyo na talagang mag-aral mabuti kung gusto nyo makapunta dito sa South Korea. Mabuti rin, magiging maganda rin ang resulta niyan. Kasi alam nyo kung bakit. Pagdating nyo dito sa South Korea, kahit papano, makakaintindi na kayo. Kahit first time nyo makaharap ng Koreano, kahit papano, maiintindihan nyo yung iba nilang sinasabi. Kapag first time pa lang kayo dito sa South Korea. Hindi katulad dati na talagang wala halos maintindihan. Ngayon, kung marami na kayong alam, siyempre, advantage na rin yun pagdating dito sa South Korea.